Good evening po mga kapatid, mga ka-brother. Sa gabing ito ay muli nating pag-aralan ang salita ng Diyos. Pag-aralan natin ang tunay na pagbabago. Ang pagbabago, mga kaibigan, mga kapatid, ito ang hinahanap ng mga tao, lalo yung mga tao na nais magbagong buhay. Kaya pag hindi nila naabot ang pagbabagong buhay, ang iba ay napapasama. Ang iba tumatanda sa bilangguan. At ang iba ay namamatay sa kanilang kalagayan, napapahamak sila. At ang iba ay nagpapakamatay. Ang pagbabagong buhay ay kay Kristo matatagpuan. Yan ang tunay na pagbabagong buhay. Sabi ni Pablo sa 5 ang talatang 17. Kalawang Korinto 5 talatang 17. Kaya kung ang sino man na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito sila pawang naging mga bago. Ano ang tunay na pagbabago? Ang sabi, kay Kristo matatagpuan at mararanasan ng isang tao. Ang halimbawa dito si Apostol Pablo at si Maria Magdalena. Saan nila natagpuan ang tunay na pagbabago? Kay Jesus Christ. Kaya maraming mga taong gusto magbagong buhay, pero ang tao walang kapangyarihan na baguhin ang kanilang sarili. Kaya ang makapagbabago sa buhay ng isang tao, ang Panginoon lamang. Purihin ang Panginoon. Kaya may kasabihan, may awit. Ano ang sabi ng awit? Gusto kong bumait, hindi ko magawa. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Yan ay awit ni sinong umawit yan, mga kaibigan. Kaya ang pagbabago talaga na mararanasan ng tao, kay Kristo matatagpuan. Purihin ang Panginoon. Bakit walang kapangyarihan ng tao na baguhin ang kanyang sarili? Dahil sabi ni Apostol Pablo sa Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Bakit walang lakas, walang power ang tao na baguhin ang kanyang sarili? Dahil ang tao makasalanan. At ang promotor ng kasalanan ay espiritu ng dyablo, si Satanas, mga kaibigan. Purihin ang Panginoon. Kaya ang pagbabagong ito ay matatagpuan lamang sa ating Panginoon. Purihin ang Panginoon. Kaya si Kristo ay nung siya ay pako sa krus, ang isa sa mga binitawan ni Kristo, mga kaibigan, sa krus ng Kalbaryo, yung salitang Diyos ko,
Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Yan salita ng ating Panginoon. Kaya si Kristo ay kinakailangan pabayaan na minsan ng Diyos sapagkat kinakailangan nga siya mamatay. Dahil si Kristo ay offering ito. Offering sa lahat ng mga taong makasalanan. Offering siya. Kaya kinakailangan siya mamatay para sa lahat ng tao. Kaya yung salitang Diyos ko, bakit ba ako pinabayaan? Mga kaibigan, ang makagagawa niyan tao lamang. Kaya pag ang tao ay nasa mahirap na kalagayan, ang unang sinasambit ng tao, Diyos ko, tumatawag sa Diyos. Kaya si Kristo sa kalagayan na sambitin niya yung salitang Diyos ko, ay siya mga kaibigan ay sala rin siya. Siya ay nagkatawang tao. Itinutulad siya sa isang taong makasalanan. Kaya yan ang kalagayan ng tao kapag nasa mahirap na kalagayan. Nasa critical na kalagayan, tumatawag sa Diyos. Subukan yung tao kapag nasa critical na kalagayan. Pag nakakadama ng hirap, tumatawag sa Diyos. Minsan nga ang tao pag nagulat lang, tumatawag sa Diyos. Kaya si Kristo nung siya ipako, mga kaibigan, ang isa sa sinambit niya ay salitang Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Kaya ang pagpapabaya kung sa tao ay hindi maganda na pabayaan mo yung anak mo, yung pamilya mo. Hindi talaga maganda yun. Pero pagdating sa Diyos, mabuti ang ginawa ng Ama na minsan niya pabayaan ang kanyang anak na mamatay at paghirap sa krus ng Kalbaryo para sa ikabubuti ng tao. Kaya literal pinabayaan ng Ama ang kanyang anak para maganap, matupad ang sinabi ng mga propeta na kinakailangan ang Kristo mamatay at muling mabuhay. Kaya naalala ko yung isang tao na may kapansanan, mga kaibigan. Ang sabi niya, Diyos ko, bakit mo ako ginawa ng may kapansanan? Ang pagkaalam kasi ng may kapansanan, mahirap sa kanya yun, may kapansanan. Pero sa Biblia, pag ang tao may kapansanan, pagdating sa tunay na kalagayan, kung ang mga taong may kapansanan, mga kaibigan, mga kapatid, ay nahihiwalay sa kasalanan. Kaya sabi ang mga may mga kapansanan ay mabibilang para sa kanila ang kaharian ng Diyos. Isa sila sa mabibilang para sa kaharian ng Diyos. Kaya yung pagkakaroon ng kapansanan, mga kaibigan, ay Diyos din ang nakakaalam yan. Pero yung sinabi ng isang bakla, ano ang sabi ng isang bakla? Diyos ko, bakit gibayot mo ako? Kung sa wikang Tagalog, Diyos ko, bakit ginawa mo akong bakla? Pero sa wikang Cebuano, Diyos ko, nga gibayot mo ako.
Kaya ang pagiging bakla, mga kaibigan, ay ano yan, may mga kahulugan yan sa Biblia. Posible sa paglilihi, maging bakla ang isang tao. Sa Biblia may paglilihi talaga. Ano pa? Ang tao pwedeng mabakla kung mahahawa siya. Nakakahawa ang pagiging bakla. Mga minamahal. Kaya yan ang isa sa katanungan ng iba, bakit daw dumadami ang bakla na hindi naman nanganganak? Kaya si Kristo, mga kaibigan, nung siya'y ipako sa krus, ang isa sa mga binitawan ng Panginoon, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Para ang lahat ng plano ng Diyos magkaroon ng kaganapan. Ang halimbawa, yung pagbabagong buhay, mahalaga ito sa lupa, na masumpungan ng tao na may karangalan, may bagong pagkatao kay Kristo. Purihin ang Panginoon, tayo manalangin. Lord, salamat sa mga salita na aming narinig ngayon. Pagpalain mo ito sa amin, sa pangalan ni Kristo Jesus sa amin.